walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Pamunuan ng Robinsons Galleria, pinag-iisipan na ang hindi pagpapaupa ng espasyo sa mga money changer kasunod ng nangyaring pang-hold up sa loob ng mall na ikinasawi ng isang gwardya at ikinasugat ng 6 na iba pa. Estilo ng mga suspect, mas mapangahas at mas agresibo na ngayon ayon sa PNP. High school student sa Cebu na hindi pinayagan ng eskwelahang magmarcha dahil sa litratong nakabikini sa Facebook, makakasali na sa graduation ceremony. Honor student na binaril dahil sa kanyang PSP, suot ang toga at ribbon nang ihatid sa kanyang huling hantungan. Mga kaanak ng biktima, labis ang hinagpis. Matapos malulong sa iligal na droga, dating child star Giro Manyo handa na raw sa bagong yugto ng kanyang buhay matapos graduate sa high school at makalabas ng rehab. At sa showbiz saksi, Filipina-Mexican Jessica Sanchez kinanta ang hit song ni Beyonce sa performance night ng American Idol. Jessica, labis ang pasasalamat sa kanyang Pinoy fans. Pinag-aaralan na ng pamunuan ng Robinsons Galleria ang hindi pagpapaupa ng espasyo sa mga money changer. Kasunod yan ang pang-hold up sa money changer shop sa loob mismo ng mall na ikinasawi ng isang gwardya at ikinasugat ng 6 na iba pa. Aminado ang PNP na mas mapangahas at mas agresibo na ngayon ang estilo ng mga suspect. Bumuo na ng Special Investigation Task Group para imbestigahan ang krimen. Saksi si Ivan Mayrina. Sa kuha ng CCTV ng Robinsons Galleria, kitang-kitang natatarantang paglabas sa mall ng mga taong ito pasado alas 10 ng umaga. May komosyon na pala sa loob dahil sa pakikipagbarilan ng ilang hold-upper sa mga security escort ng mga mobile teller na nagde-deliver ng pera sa isang money changer. Maya-maya lumabas ang isang nakakulay green, isang nakakulay yellow at nakakulay orange na ayon sa pulisya ay 3 raw sa 4 na hold-upper. Ang isa makikitang hawak-hawak pa ang bag na hinihinalang may lamang pera. At habang tumatakas, may naghagis pa ng granada. Napanood na ni PNP Chief Nicanor Bartolome ang CCTV bago personal na nag-inspeksyon sa mall. Pero hindi pa raw sapat sa ngayon ang kanilang nakita para matukoy ang mga suspect. Sa tingin ko hindi naman sila ganun ka-professional. Although mabilis yung pagkakagawa lang nila. Kaya nga kami ay nagpupursige ngayon really to be able to put up yung mga pieces of evidence and so that we can pinpoint yung particular group na gumawa nito. Sa ngayon, hindi pa rin masagot kung paano nakapagpasok ng mga baril at granada ang mga hold-upper sa mall. We need to conduct investigation muna. Alamin muna natin kung paano nga nangyari yon. As a policy, the mall does not allow any firearms. Ayon sa PNP, posibleng nagkaroon daw ng ilang operational at procedural lapses sa mga responding police. Pero mas pagtutuunan daw muna nila ang pagresolba ng kaso at pag-aresto sa mga suspect. Bumuna ang PNP ng Special Investigation Task Group na pamumunuan ni QCPD Chief Mario de la Vega. Ang pamunuan naman ng mall, may mga pinag-aaralan na raw na hakbang para hindi makompromiso ang seguridad ng kanilang mga mamimili. We're giving it much thought right now. Of course, it's very important that we provide a secure and safe haven for our customers. Nitong mga nakalipas na taon, kapansin-pansin ang pagiging mas mapangahas at agresibo ng mga nang-hold up sa malalaking establishmento. Nitong Pebrero, patay isang gwardya sa tangkang pang-hold up sa isang armored van sa isang mall sa Alabang, Muntinlupa. Oktubre naman ng isang taon ng 3 mapatay nang hold upin ng mga taga-bangko na magdadala rin ng pera sa isang money changer shop sa isang mall sa Dasmariñas, Cavite. Isang shop ng mamahaling relo naman sa isang mall sa Makati ang nilooban tanghaling tapat noong taong 2009. Ang mga suspect na uniforming pang-bomb squad. Isang buwan bago nito, nagkabarilan sa loob ng isang supermarket sa Muñoz, Quezon City nang tangkaing pagnakawan ng 5 suspect ang isang bangko. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Bababa sa pader at poste ng mall ang mga tama ng shrapnel mula sa sumabog na granada
na inihagi sa mga suspect. Sa ngayon, ayaw pang kumpirmahin ng pulisya kung may natangay na pera ang mga suspect. Saksi si Ian Cruz. Sa kasagsagan ng malakas na ulan, napasugan ng mga operatiba ng QCPD at EPD sa Robinsons Galleria sa Ortigas. Kasunod ng ulat na may isinagawang hold-up. Sa Ortigas entrance ng mall, isang di sumabog na granada ang natagpuan ng mga pulis. Agad itong binalot ng duct tape ng isang miyembro ng bomb squad upang di na makapaminsala. Pero isa pang granada ang sumabog na sa lugar, gaya ng mababakas sa mga tama ng shrapnel sa pader at posing ito ng mall. Sa Ortigas Avenue, isang magazine at isang basyo ng bala ang nakita na pinaniniwalaang mula rin sa isa sa mga tumakas sa suspect. Sa paunang investigasyon ng QCPD, alas 10 ng umaga nang maghatid ng pera sa Sunrise Money Changer sa EDSA side ng mall ang roving teller ng Security Bank kasama ng escorts. Matapos madala sa money changer ang pera, pumasok na ng mall ang teller at escorts dala ang pera para naman sa isa pang branch ng Sunrise na nasa Ortigas side ng mall. Pero bago dumating sa ikalawang branch, bigla raw sumulpot ang dalawang suspect at pinagbabaril ang mga escort at teller. The same thing inside the mall, dun sila dumaan for the second delivery of the cash sa second branch ng Sunrise Money Changer. Along the way, inside the mall, they were ambushed by yung perpetrators. The escorts were fired upon and they got wounded. And the two security guards were brought to Medical City. Kwento ng isang saksi, isang armadong lalaki raw ang lumabas ng mall at walang habas na nagpaputok ng baril. Namamaril po siya. Tapos maya-maya po, may dumating ng motor. Sumakay na po siya sa motor tapos may binato po siyang granada. Ang armadong lalaking ito rin daw ang nag-itsa ng dalawang granada. Isa sa mga ito, sumabog. May dala raw bagang tumakas sa suspect. Medyo malaki po. Anong kulay? Parang yung parang bag ng parang dark green, ganun. Parang dark green? Oo, parang lagayan nga po yata yun ng pera. Parang duffel bag? Opo, parang ganun nga po. Ang pulisya ayaw pang kumpirmahin kung may natangay na pera ang mga suspect hanggat hindi nakakausap ang roving teller ng bangko. Pansamantalang isinara ang mga entrance ng mall at hindi muna pinalabas ang mga nasa loob. Pero bandang alas 12 ng tanghali, balik operasyon na ang mall maliban sa ilang bahagi ng level 1 kung saan naghanap ang pang-hold up. Pagtiyak naman ng Robinsons Land na nagpapatakbo sa mall. We will definitely add more guards in the perimeter area and in the entrances. We will continue to inspect all bags and the people come in, scrutinize them. Ako si Ian Cruz ang inyong saksi. Mahigpit na binabantayan sa ospital ang isang gwardya na kritikal ang kondisyon matapos mabaril sa holdapan. Ikinuwento naman ng isa sa mga nasugatang sibilyan ang kanyang nasaksihan ng mangyari ang krimen. Saksi si JP Soriano. Sa gitna ng panik na marami dahil sa barilan sa loob ng Robinsons Galleria, sa labas agad kumilos ang rescue unit ng MMDA. Sila ang nakakita kay Rodrigo Villa, isa sa mga security escort na nakabarilan ng mga hold-upper. Nagtamo siya ng mga tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan. Sa kasamaang palad, idiniklara na siyang dead on arrival sa Medical City. Naipaalam na raw sa mga kaanak ni Villa ang sinapit ng biktima. Agad na namin ni-resuscitate yung isa kasi medyo negative pulse na siya. Yung isa okay pa naman. Tapos pagdating ng ambulance, tinransport na namin. One of them, si Rodrigo Villa, was dead on arrival na when he was brought here. Although according to our emergency team, they tried to revive pa po yung patient kaso talagang hindi na po nakayanan dahil sa dami ng gunshot wounds doon sa body niya at apparently meron din daw siya mga gunshot wounds sa abdomen at sa groin and thigh area din. Critical naman ang lagay ng isa pang security escort na si Roderick Relucio na nagtamo ng tama ng bala sa dibdib, hita at likod. Alas 3 ng hapon ang operahan si Relucio at bago mag-alas 7 ng gabi, natapos na ang operasyon at inilipat na siya sa recovery room. Bukod sa dalawang gwardiya, 3 sibilyan naman ang dinala sa Medical City. Nagtamo sila ng mga tama ng shrapnel na galing sa sumabog na granada. Isa sa kanila, kinailangang i-admit para obserbahan. Sugatan din mula sa shrapnel sa leeg at ibang bahagi ng katawan si Lea Del Mundo pero hindi na raw siya kailangang i-admit. Habang ginagamot siya sa MMDA base, di kalayuan sa crime scene, ikinuwento ni Lea ang kanyang nasaksihan. Natawid po ako sa Green Hills para umuwi po ako. Pagdating po dyan sa may lampas ng malapit na sa Chowking,
may biglang pumutok na sumabog yata o ano. Tapos yung kasama ko nabaril po. Yung mama na nakasabay ko nabaril po siya. Tapos may sumabog po doon sa loob na hindi ko alam kung anong sumabog po yung pagkasabog. May tumalsik po dito sa aking lalamunan at saka dito. Hanggang sa nagtatakbo po ako, may mamang tumulong kasi humiga na po ko dahil akala ko tumatakbo na yung bumabaril. Sa sobrang takot ko na rin. Bukod sa mga naospital, ayon sa pulisya, isang teller din daw ang sugatan na kinilalang nilang si Vincent Mangatura. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi.